Magandang gabi sa lahat. Kahit anong mangyari, basta't may banal na espiritu ang isang tao, hindi siya nagbabago. Ito po ang ating ipakita sa buong mundo. Basta ipakita mo lang si Jesus, ang lahat ay order sa buhay ng isang tao. Sabihin mo nga sa katabi, kaya mo bang ipakita si Jesus sa buhay mo? Okay, so gawin natin yan tonight para malaman nyo kung sino talaga si Jesucristo na ating sinasamba. So middle week service, lahat po tayo ay papurihan si Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? Ang Diyos na makapangyarihan. Papuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, napupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat
katotohanan. Kapag totoo ka, nagsasamba ka ng totoo sa Diyos na totoo. Talagang makikita mo siya kapag siya ang Diyos ng totoo ang iyong hinahanap. Katagpuin ka. Sa English, i-meet ka niya sa gabing ito. Tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna Kilalanin natin ang Diyos na buhay araw-araw. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging daan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo.
aming mga pita ng laman. Maingay. Napakagulo. Ngunit, sabi mo nga, sa presensya mo, magkakaroon kami ng katahimikan. Hangad ko ang katahimikan. Hangad ng lahat ang katahimikan. Kaya nga, meron kayong itinatag na simbahan para magkaroon ng katahimikan yung mga taong naghahanap ng tinatawag nating peace of mind. Maraming salamat na ang simbahang ito ay nagbibigay daan upang makilala ka bilang isang Diyos na nagbibigay ng katahimikan sa mundo ng kaguluhan. Maraming salamat. Ang inyong ilaw ay nagsisilbing katahimikan sa lugar na madilim, nakakatakot, at walang katiyakan. Maraming salamat sa gabing ito. Ang salita mo ay magsisilbing ilaw, magsisilbing peace, at magsisilbing pag-ibig na siyang hinahanap ng mga tao sa buong mundo. Ito po ang aming dalangin na sa gabing ito'y matagpuan namin. Ang aming hinahanap, ang aming kinauuhawan ay ang iyong presensya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, bago tayo pumunta sa ating salita, I would like to ask our children. Sobrang dami. Nagpapasalamat ako ng next generation. Talagang ready na sila. Yung mga hindi interesado, medyo handa na rin sila na paalis na sila. Dahil ang sabi ng Lord, kapag nakakita daw siya yung mga katulad ng wilderness ba, mamamatay, yung mga matatanda na hindi maasahan ng Diyos, ipapalit yung mga bata. Kahit bata sila, ay sisidlan sila ng kapangyarihan ng Diyos at sila ang gagamitin. Dahil sabi ng Lord, walang available. Ang mga batang available. So ang mga bata ang bibigyan ng daan ng Lord upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Tonight, are you ready? Taglish tayo. Gusto kong tawagin si Pastora Jonah, si Pastor David, si Pastor Alfredo, yung mga pastors natin dito. Magbigay ng papugay sa Diyos. Pastora Edna, come here. Yung mga nagdadala ng mga simbahan natin. Pastora Jennifer, lahat sila, kunti lang. Na ano ba ang tingin ninyo dahil pangalawang beses na itong yung 10 virgins. At kung kayo mismo ay nagsasabi ng totoo, kung sa 10 virgins saan kayo nabilong, then ako mismo na pastor, alam ko kung nabilong kayo sa foolish o sa wise. So, para makarinig po tayo na mabigyan tayo ng liwanag, ano ba tong foolish virgins at saka wise virgins, lalo na sa parating na ang Panginoon. Yung kunti lang na alam nyo, hindi kayo magpipreach kundi magsasabi kung ano kayo na klase na virgins, kasi ito ay parabulo. No? Sa Matthew 24 po, ang dami-daming mga paalala na nasa mahuling araw tayo dahil si Jesus ay parating na. In fact, 80% o hindi, sobrang dami nang nangyari sa kanyang prophecy, which is ito yung ating focus sa ating BBS, ang prophecy. Marami na yung prophecy na may bata dumating sa Pasko, dumating na ang dami-daming prophecy. Yung pag-colored ng mga moons, lahat yan, yung mga prophecy na yan, yung mga sakuna, inano niya sa Matthew 24, lahat yun halos. Nandito na tayo. In other words, malapit na tayo. Kung kailan naman malapit na tayo, pawala ang tao sa simbahan. So, medyo palakpakan natin kung tayo ay nandito. Baka mamaya nandyan na si Lord.
Sabihin mo sa katabi, isama mo na rin yung galak ng inyong mukha. Kasi nakaka-discourage naman sa iyong katabi na ganun ka pa rin. Sa tagal mo ng mananampalataya, bakit walang pagbabago ang mga mukha natin? Tuwing 4:00, wala tayo. Kasi kung totoong tayo ay wise, matutungayan natin ito sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang pagkakaiba ng wise virgins at sa mga foolish virgins. Okay? Start tayo dito. Dito ka. Praise the Lord. Praise God. Magandang gabi sa ating pong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Matthew chapter 25. Ito po ay patungkol sa the wise and the foolish virgins. Nagpapatunay lamang po sa Matthew 24 na binasa ko po. Ito po yung mga warning patungkol sa pagbabalik po muli ng ating Panginoong Jesus. At nabanggit din po doon sa Matthew 24 that on the last days, the love of many will grow cold. So, dito ko tine-check yung sarili ko. Katulad ng 5 foolish and 5 wise virgins, na ito po ay kanilang pong pananampalataya, kanilang pong commitment or love sa Panginoon. At doon ko po na pagtanto na yung oil na madalas binabanggit ni Pastora, sinishare niya po sa pulpit na ito po tungkol po sa pananampalataya, yung commitment, yung word. Kaya lubos ang pagpasalamat ko sa Diyos through this ministry sa bawat mga salita na natutunan ko po, nagbibigay po ito ng gasolina upang lalo ko pa po nanaisin ang pagbabalik ng ating po Panginoong Hesus. So sa VCF New Life, ganun din po yung parati ko pong encouragement sa mga mananampalataya po natin doon na yung prophecy, 3 prophecy po, pagkapanakan, pagkamatay, at muling pagbalik ni Jesus. Yung 2 nangyari na, yung 1 na lang pong wala pa nangyari. Kaya ganun na lamang yung pagnanais ko, ang pagkasabi ko po na antayin ang pagbalik ng ating po Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Magandang gabi po sa lahat. So, tama yung sabi ni Pastor David na we are on the last days. Ang hinihintay natin ay yung kanyang pagdating. So, kung i-check natin ang ating mga puso, may question talaga, naghihintay ba ako? So, salamat na it always a reminder sa mga every activities natin na ito yung nagpupursige na makalinya ka sa kanyang purpose. At ito yung isang pasalamat ko ngayong araw na merong piyesta nga doon sa sa Maibo na kung saan mag-partake tayo. No, sabi ko kanina, walang I have to come with my Pastor Alfredo kasi nga matanda na siya kahit na mag-alalay lang naman doon ng But we thank God na nauna doon si David na plaster ng tanan, and this is the things na yung may oil ka ba na every time ready ka. And even ang na-experience ko ngayon sa ating partnership, ito yung kagalakan din na magbibigay sa atin na makapagpatuloy tayo na may oil. Kasi nga, it also depends on the respond ng mga pinapadalhan natin. Merong mang hindi nagre-respond, pero meron talagang nagre-respond. And that's the oil, and that is the power of the Holy Spirit in me and in them also na mag-regenerate yung kanyang gagawin, especially of our BBS 2025, and even nagre-ready din tayo sa election time. And this is the things na we can have all the more the oil, the power of the Holy Spirit to do everything na ma-please po natin ng Panginoon. Glory to God. Praise God. So, the 10 virgins, ang common denominator nila is meron silang ilawan na dala-dala. Yung ilawan nila is may oil, pero yung oil na uubos. So, habang naghihintay sila, may hinihintay sila. So, kagaya namin as a church, marami rin kami nung nagsimula dito. Pero yun nga, hindi natin kayang isustain yung fire, no, habang nag-aantay tayo kay Jesus Christ. So, the wise virgins, mayroon silang dalang extra oil. So, through the leadership of our pastor here sa training namin, we are always reminded na mag-connect sa church na ito kasi unlimited yung oil dito.
So from time to time, we draw near to this church for us to keep our fire burning despite ng malapit na election. May trabaho po ako, marami po akong boss, no? May mga kliyente, may negosyo. Pero from time to time, nare-remind po ako as a member ng church, nare-remind po ako na meron po akong hinihintay. At kailangan po, pagdating ni Jesus Christ, yung fire ko po is hindi naubusan ng oil. Yung faith ko hindi naubusan ng oil. Kaya kailangan, from time to time, i-feel talaga natin, maging member talaga tayo ng body of Christ para yung faith, yung oil ng iba, yung fire nila na lagi pong nagliliyab, ganun din po yung pananampalataya natin habang naghihintay. Glory to God. Amen. Ako rin, nagpapasalamat sa 10 Virgins. Nakikita ko rin yung sarili ko na every single day, lalo na sa True for mag-28 years na ang BCF Coronadal, na after ng activity, kailangan advance ka. Ganun yun yung 10 Virgins, yung lagi kang may reserba. Yung hindi mo dapat antayin na ubos ang oil mo. Kailangan, pag alam mong kalahati na, dadagdagan mo naman. So I'm praising God for the fellowship after fellowship. Dito po tayo nagkakaroon ng ilawan, no, to encourage one another. At yung oil na hindi ka makaramdam ng hirap o kabigatan dahil nga may oil ka. At kung ano man ang araw-araw na hinaharap natin sa family, lagi kong tinatandaan na darating si Lord. Kailangan pagbalik niya, gaya ng isang babaeng nakaputi, ganun din, pagbalik niya yung oil, yung ilawan ko, andyan pa rin, umiilaw pa ang fire ba na kaya nga sinasabi ng Lord, let us encourage one another, to pray one another, kasi doon nag-preserve yung iyong fire sa Panginoon. So, hindi ako nakatingin sa palibot. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, I'm fixing my eyes unto the Lord Jesus Christ, according sa kanilang salita. So, glory to God. So, magandang gabi sa lahat. So, ako nagpapasalamat din sa mensahe ng 10 Virgins na yun nga, yung dalawang Kristiyano na papahiwatig na mediocre ka ba o yung mainit na pagsiserve kay Lord. Ako nagpapasalamat kasi yun nga, yung church nagre-represent na yung like sa Psalms 133, di ba? Galing sa ulo ni Aaron, papunta sa bigote, papunta sa damit. So, may head talaga, kailangan na yung oil is nasa mentor o tinalaga ng Diyos na prophet so that makasalo tayo ng oil. Pag na-detach tayo sa kukunan ng oil, tendency mawawala yung fire natin. So sa akin, nagpapasalamat ako kasi may mga problema. Anong nagpapa-worn out ng mga oil natin, yung mga on fire natin, yung care of this world, yung mga problems, yun yung ginagamit ni Satan para matumba yung isang believer. But yun yung advantage pag may church ka, kasi yun ang push sa'yo na para ma-maintain yung fire mo kay Lord. Yun nga yung unity of the body. And then iba din yung may sarili kang devotion kay Lord. So ako nagpapasalamat na kahit may problema, yun nga yung nag-aabang ka kay Lord, tapos minsan masusubukan yung faith mo. Tapos in the time na hindi pa dumating si Lord, may chance ka pa makakonect ulit so that yung fire mo mag-continue. So, glory to God. Amen. Good evening, everyone. So, salamat mano sa 10 Virgins. I thank God sa Lord for this opportunity that we need to be in the fellowship always because God wants us to be in the fellowship. Kaya diri nato nakikita yung oil na dumadaloy through our mentor. And then if we are not connected into the Word of God, our life is so chaos and our life is weak. Our spirit is weak.
But if we are connected to the Word of God, our spirit is full, and then may extra kita nga oil to have the sustainability power for us to grow mature and for us to face the tests and trials in our lives. And we have the courage and to encourage one another in these last days na we need to share our life testimony for us nga magiging strengthen pagid yung faith natin. So praise God for this fellowship na if we are lack of word, our faith will be loosened. But if we filled in the Word of God, we have the weapon to face the tests and trials in our lives. So to God be all the glory. Praise God. Mayong gabi sa tanan. Magandang gabi sa lahat. Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa mensahe ng 10 Virgins. Siguro kung wala ako dito sa ministry, kailangan talagang magkaroon tayo ng fellowship. Halos kung pwede pa lang everyday para hindi mapatay yung ating oil. Kasi pag magkaroon tayo ng oil, kahit ano pa ang mga problema, testing, trials na magdating sa ating buhay, hindi na natin yan mararamdaman. At nagpapasalamat ako nga in these last days, tayo na mga may oil, tayo ang gagamitin ng Panginoon. So, kung wala tayong oil, so madadala rin tayo ng mga worldly system ngayon. Salamat sa Panginoon na hindi talaga nagtitigil si Pastora sa atin sa pagkaroon ng fellowship natin. Kaya dito tayo makakuha ng maraming oil sa fellowship. So glory to God. Amen. Amen. Praise God. Ako napapasalamat ako sa story ng 10 Virgins na tamang sabi ni Pastora Ging na kung wala kami sa simbahan, baka pagana hindi ako sa 10 Virgins, baka doon ako sa prostitute. Hindi ako kabilang. Wala talaga akong oil. But because we are connected to this ministry, I am connected to this ministry, it is by the grace of God na nabigyan ako ng oil. So I really praise God sa story na to na na-remind ako kung sila, they have limited oil. Pag ikaw nasa ministry kayo, we have unlimited oil. So I really thank God na as I grow in my faith, I believe na ang Diyos na nagsusupply sa akin ng oil for me to maintain. Unlike doon sa other 5 virgins na naubusan sila, hindi na nila alam saan sila kukuha. Tayo, dito sa ministry na to, pag maabot ang time na may tests and trials man, yes, parang kukunti, pero hindi siya mauubos. Sabi nga sabi ni Lord sa Book of Psalms, na it is unlimited. He is the unlimited God na pwede niyang i-provide sa atin lahat na kailangan natin. So long as we do not slumber, we do not sleep, and we do not lose our faith in Him. So glory to God. Amen. Amen. Praise God. Magandang gabi. Ako napapasalamat din sa Panginoon for this parable of the 10 virgins because tinuruan din ako dito about the character. Anong pinagkaiba? Sabi ni Kuya Joseph, ang pagkakapareho nila, may lampara sila. But anong pagkakaiba nila ng wise and fool? Their character. They do not value the time of waiting. Ang mga fools ay parang wala lang. They wanted na kung kailan lang tawagin, kung nandyan na, gusto na kasama din sila. But the wise are on the trial. Sila, nakikipagtrabaho sila for preparation na makita ang groom. So I believe that is the Lord. Ganun ang tinitrain niya sa amin. That we are on this waiting time, waiting season. But on the waiting, we're not waiting like the fool, but we are working and valuing kung anong mga tinuturo ng Panginoon sa atin. So, bring back all the glory and praise to God. Amen. Amen. So, I would like to say thank you for your service to the Lord. Kasi siyempre pag kapwa, servant, talagang nandun yung yung excitement mo na magkaroon ka ng kasama sa pag-serve sa Panginoon. Can you give a clap offering for their lives offered to the Lord? Sige, pwede na kayong umupo. Let's go straight sa ating message for tonight kasi ito po ay mensahe para sa mga huling araw. So while signs of the end times ay nandito na, obviously naman, ay busy tayo kasi while waiting, ang waiting kasi sa Bible, active. Hindi yung waiting na paupo-upo ka lang, kundi ikaw ay active. Dahil alam mo na darating ang Panginoon at sa kanyang pagdating,
Para bang yung bahay mo, gusto mong the best ang makita sa bahay mo sa darating na bisita, di ba? Wala kang sinasayang na panahon, ikaw ay nagpiprepare lahat sa maliit, nagiging gusto mo the best ang presentation mo sa iyong bisita. Now, signs of the end times ay obvious na, mga kapatid. Ito, sina-challenge ang church na kahit na ganito ang sitwasyon, meron tayong project, trabaho ni Jesus, pero yung iba sa inyo, hindi pa rin nakikipag-participate. So, ibig sabihin, mukhang wala kayong plano na naghihintay sa Panginoon. Diba? So, katulad nito, risky masyado sa isang katulad ko na kayo ay nagpa-partnership tapos, syempre lahat ng batikos ng mga tao, especially sa pera, talagang haharapin ko yan. Well, for 27 long years, naharap ko na yan. Kaya nga, hindi ako nagtataka na ang mga tao ay nagsasalita ng negative sa church sapagkat iba naman kasi ang pangunawa nila. So we need to understand. Dati-dati, ganyan din tayo. Pag pera ang tingin natin, talagang malaking issue. Kaya lang ako, ang tingin ko dito, si Jesus, kaya wala akong issue. Kung kayo ay nagbibigay, nagpa-partner, alam natin, according sa salita ng Diyos, na kayo ay gustong isama ng Diyos. Partnership means fellowship. Gusto niyang makapagrelasyon sa iyo. Iniimbitahan ka, lahat ay iniimbitahan sa party. Yung nag-respond lang ang makakasama. Siyempre, kung hindi ka nag-respond, natural, hindi ka makakasama. So, ganito ito sa ating BBS. Binigyan tayo ng instruction ng Lord. Hindi natin dapat sabihin kung ano ang mga personal na instruction nyo. Kasi hindi kayo maintindihan ng mga tao. Overwhelmed kayo sa mga pinagsisendan nyo, tapos sinishare ninyo lahat kung anong pinagagawa ninyo. Kung ayaw nyo mabuli, medyo discreet nyo. Kasi it's between you and God. Kaya naman nabubuli ka kasi hindi ka marunong magdala ng instruction ng Panginoon para sa kanyang trabaho. Now, partnership since 1998 ay nag-umpisa na ito. Partnership is like fellowship. Kaya BCF, fellowship, inianyayahan ng lahat na mag-join, maging partner ng trabaho ni Jesus globally to send the message of salvation. Yun ang ibig sabihin ng partnership. Ngayon, in terms of money, talagang malaking issue ito sa buong mundo. Pero hindi ito issue sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, hindi ito sagabal sa iyo. In fact, it is a blessing. Sapagkat kapag ikaw ay naging partner ni Jesus, makikita naman sa buhay mo. Bakit ako nag-iimbita ng mga taong mag-partner sa akin? Sapagkat pinapakita ko na may bunga ang partnership ko sa Panginoon. Kapag kayo ay nag-partner dito, ano ba ang mangyayari sa akin? Well, may magpatotoo na ikaw ay nag-partner dito at yung patotoo mo ang siyang mag-influence ng iba para maging partner. Sa last days ngayon, ay talagang uso to the left, to the right ang scam. Ang kingdom of darkness, which the God is money, ay pinapauso, 175,000 ang income mo within 1 week. Maging investor ka lang dito sa aming company. Nakita niyo sa Facebook? Lantaran na ang scamming ni Satanas, pero hindi pa rin tayo nabuksan. Hinango yan, kinopya ni Satan, na kapag nagbibigay kayo sa
corporation ng Diyos. Corporation is ang kanyang family. Corporation means family. Lahat tayo nag-invest kasi si Jesus nag-invest ng buhay niya. Nung binigay ni Jesus ang buhay niya, inimbitan niya rin akong ibigay ko rin ang buhay ko sa kanya. Binago niya muna ang buhay ko, tapos sabi niya, i-invest mo rin ang buhay mo na binago ko. Yun yung partnership na ginawa natin. Kaya nga man, through the years, nakita natin ang dividends ng ating partnership. Hindi 173,000 per week. Gumaganong-ganong ka pa di ba? Nambong, gumaganong-ganong ka pa. Halos hindi ka pa makatulog sa pagkukwenta ng iyong dividends. Pero dito, harapan kong sinasabi, ano ba ang magiging dividends ninyo kapag kayo ay sumali sa korporasyon ng Diyos? Babago ang buhay mo? Magkaroon ka ng peace? Mawawala yung utang mo? Mawawala yung kaguluhan? Magiging healthy ka? At may buhay ka na walang hanggan. Hindi siya in the form of 150,000, 20,000 every week. Every day ang dividends. Ayaw ng tao Gusto ng tao pera agad di ba? So kaya nga alam ni Satan ang kiliti ng tao. Pera to pera. Salamat na lang. Nung ako ay nagpartner kay Jesus, yung mata ni Jesus naging mata ko. Kaya madali kong maamoy o ma-discern ang scam. Bahala na kayo magbilang dyan ng mula Tacloban hanggang doon sa Kapa at eto naman yung kung ano-anong mga grupo ngayon. Di na ba kayo nagsawa? Di na ka na ba natuto? Parang Gary Valenciano, di na natuto. So ito yung dividends ng partnership o ng investment. Partnership is parang investment din sa company. Ginagamit na ngayon, Shumart, lantaran na. Ang tao-tao, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang tao nagkakamali. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest kayo sa Diyos na hindi nagkakamali. Through the years, meron tayong partners, kaya nagpapasalamat ako, nakatayo pa rin ako. Kahit anong batiko sa akin, the fact na nakatayo pa rin ako, lahat ng taong pumunta rito ay natulungan. Sa mga katulad nila Joy Bacod, mga agilan natin na through the years ay sumusuporta. Ilang taon na ba si Joy? Almost 20. Wow naman na scam yan. 20 years na scamming ni Pastora. Talagang super tanga si Joy. Mag-aabot ka ba naman ng 2 decades na kakakaskam? Diba? So kaya nga po, bold ako magsalita sapagkat alam ko ang ilaw at ang dark. So ngayon ay nasa end times na tayo, hindi na kayo magtaka. Ang pinagtataka ko, nandito na kayo, na-scam pa rin. Hallelujah! Ayaw nyo mag-invest sa salita ng Diyos. Mag-invest kayo sa salita ng Diyos. Dahil katulad kagabi, I would like to congratulate kay Junjun, na 4 months siyang hindi nakasweldo. Tapos nag-tight siya. Sabi ko, Pastora, sa totoo lang, nasasaktan ako tuwing sasabihin mo ako na ganito ako. Sabi ko, tingnan mo. Bakit ka magbigay ng tithes mo? Sinasaktan pala kita Iniinsulto kita, nire-rebuke kita. Ba't ka magbibigay? Kasi nabuksan ang mata mo.
O di, salamat sa insulto, sa sinasabi mong rebuke, kasi na-push ka. Look at your neighbor, pusher si pastora. Alam niyo ba, napakahirap maging pusher. So, natanggap niya. Sabi ko, huwag kang masaya na nakatanggap ka ng 4 months. In fact, kung kwintahin mo ang lahat ng iyong pamasahe sa trabaho, baka naman kulang pa yan. Tuwang-tuwa ka lang kasi lumaki. Pero ito masabi ko sa iyo, dahil ang pera ay dugo. Kay pastora, ang pera ay dugo. Hindi pwedeng paglaruan ang pera. Dugo kasi yan, pawis at dugo. Ngayon, binigay mo yung 10% kasi gusto ng Lord na ang 100% na binigay niya, ibigay mo ang 10%, parang nagbigay ka ng 100% kasi ibabalik ng Lord ang 90% to make it 100%. Dugo. Ang salita ng Diyos ay pagkain spiritually. Ang dugo mo at pawis ay galing sa kinakain mo rin physically. Ngayon, pag nagbigay ka ng dugo mo na hindi naman perfect, i-connect mo, i-partner mo sa dugo ni Jesus na perfect. Lahat ng mga kakulangan, sakit ng dugo na yan ay kukubiran ng dugo ni Jesus upang maging healthy ka. Yun ang ibig sabihin ng giving to the Lord is your partnership. Nagko-connect ka. Obserbahan nyo naman sa mga taong talagang they are really a giver in the church. May nakita ba kayong na wheelchair dito? Nakakita ba kayo na pinapalitan ang mga dugo nyo dito? Medyo palakpakan natin ang dugo. Ibig sabihin, totoo na ang pera na binigay ninyo sa gawain ng Diyos ay pag-fulfill ng kanyang kapanawagan. Everybody is invited. Katulad ng 10 virgins. Lahat tayo ay imbitado. Pinadalhan ng imbitasyon to be a partner. Sa mga nag-respond, ang langit ay bukas. And you can go to the party. What do you mean by that? You can meet the groom. May kasalan. Ito ay ginamit na parabulo. Katulad tayo ng mga bridesmaids na pinangakuan na ang groom ay darating sa ganong oras. Hindi nga alam kung anong oras darating ang groom. Okay? So, Matthew 24 ay maraming mga signs of the end times na malaman natin. Obviously, kahit sa calculation ng billions of people now in these last days ay naramdaman natin na malaking percentage na madaling mamatay ang tao sa sobrang dami na ng tao, sobrang dami ng sasakyan, sobrang dami na. Yan ay na-prophesy na rin. Kung basahin ninyo ang Matthew 24, hundreds of prophecy ay naganap na. Now, let's go sa Matthew 25. Ay, sinurten ko lang yung 24 para may background kayo. Sa Matthew 25 ay may 3 parabulo. Gumagamit si Jesus ng parables para madaling maintindihan ng mga tao ang kanyang prophecy. Ano ba ang prophecy niya? Yung mangyayari upang makapaghanda tayo. Remember, mahal tayo ng Diyos, gusto niyang maghanda tayo. Sabihin mo nga sa katabi, alam mo bang kahit ano oras, mamatay ka? O, nakahanda ka na ba? Idinidiscuss mo yung pinadala sa yung partnership, magkakapera na naman kayo, mga bisip kayo. Yung ini-issue dito ay
preparation. Ito yung parable. Ginamit yung 3 parables dito. And I thank God, I like the parable of the sower, parable of the sheep and the goats. And yung isa pang parable, ano yan? Dyan, sa 25. Aside from the 10 virgins, may 3 po sila. Ika-3 yung 10 virgins. Nakikinig ba kayo? Okay, sabihin mo nga sa katabi, makinig ka kasi. Ano ba ang tinatanong? 3 parables dyan ang ginagamit ng ating Panginoon sa Matthew 25. Go check. Hirap sa inyo, amen kayo ng amen. Hindi naman kayo nag-check. Oh, yan. At tingnan nyo, through the years na inuutusan tayo ng Panginoon na mag-partner, walang may nag-obey dito. Kaya hirap na hirap ang church kapag hindi tayo nag-obey. Parable of the talents, I like that. Itong 3 parables na to, including the parable of the virgins, I really appreciate dahil naintindihan ko ang ibig sabihin ng Diyos kung ano ang magiging Christian character natin dito sa mga huling araw. Hindi pwedeng gaganon ka lang. Hindi ko kaya ang aking flesh, pastor, hanggang ganon. Aga ka pa mamatay. Kaya nga binigyan ka ng Lord ng alam. Binigyan ka pa ng instruction what to do para ma-save ka thoroughly. Palakpakan natin ang Lord. Sige pa. Mukhang yung palakpak nyo ay walang pananampalataya. Kaya nangihina yung iba. Pagdating sa praise and worship, wala nang ibuga. Pagdating sa kainan sa labas, bugang-buga. Kanina, ang galing ng mga active ninyo papunta doon sa fiesta. Pagpunta dito sa wala na. Sabi ng Lord, wala na ba akong natirang dyan, strength ninyo? So, sign of the end times, the parable of 10 virgins muna ang unahin natin. Dahil alam ko, last time we talk about this, hindi pa rin nakuha ng iba. Ang tanong lagi, ready na ba ako? Mayroon pa tayong mayroon pa tayong BBS. O anong pakialam ng BBS kung darating ang Lord mamayang gabi? Kaya dito natin makita kung dito pa rin ba sa lupa ang utak natin o talagang nasa langit na? Alam natin merong sign na siya daw ay darating. Hindi dapat mawala yun dahil priority yun kesa sa trabaho nyo. Ano pang maganda? Tulad yan, padala tayo ng partnership letter sa mga tao. Nag-aaway pa kung magkano ang ibibigay. Maganda itong partnership letter. Bakit? Daming kinakausap ang Lord. Kung gaano kakuripot ang isang negosyante, dito, ma-display. Kung gaano mo kalab ang Diyos, dito din ma-display. Inuutusan ka, kunin mo ang pera sa bibig ng isda. Ayaw to. Tapos magrereklamo ka, wala ka pera. Walang pera ang langit. Nandito ang pera sa lupa. Ngayon, since ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, maghintay ka ng instruction ng may-ari. Ang palakpak nyo ay walang faith. Sabihin mo sa katabi, sinunod mo ba ang instruction ng Diyos? Kaya nagproblema ka, yung daily needs ko, pastor ba? Wala talaga akong daily needs ba? Ang tanong, nanalangin ka na ba sa Lord? Dahil ang Lord, hindi pwedeng di siya magbigay. Hindi siya nagbibigay ng pera. Sabihin mo sa katabi, kaya pala,
Hindi mo siya naintindihan kasi pera talaga ang gusto mong lumipad. Merong church. Tinuturuan tayo kung anong dapat nating gawin. Hindi naman tayo sumusunod. So do not expect that God will provide. Dahil una sa lahat, di mo siya kilala. Kasi kung kilala mo siya, na siya ang may-ari ng langit at lupa, siya ang nagpo-provide sa pamagitan ng instruction. Inuutos ng hari yan. Kunin ang pera sa bibig ng isda. Bayadan ninyo ang tax ko. Kaya ako nagbabayad ako talaga ng tax dito. BIR maging sa national. Kahit kunin nyo at pati tax nyo, bayaran nyo. Sabi niya sa disciple. Ano ibig sabihin nun? Uutusan kanya, kunin kung saan kunin ang iyong mga pambayad. Ang Diyos malaki, may-ari. Look at you. Kilala mo ba ang Diyos talaga? Pero magbigay ka 50 pesos. Siyempre, hindi ka naniniwala malaking Diyos siya. Siyempre, hindi ka makikinig sa instruction niya. Katulad ng instruction ng Diyos, weird masyado. Noong araw, Old Testament, nagpapagaling, sabi niya, kumuha ka ng putik, ilagay mo sa mata mo para makakita ka. Sabihin mo nga sa katabi, susundin mo kaya? Susundin mo kaya yon? O walang sumagot. Ibig sabihin talagang walang mananampalataya kapag ginamit natin yung old style of instruction ng Lord, di ba? Eh di ba dapat papasalamat tayo na hindi putik ang kukunin mo? Kundi ang salita. Sasabihin mo lang daw yung salita at bibigyan kanya ng kagalingan. Hindi pa magawa ng iba. So that's why walang nangyaring kagalingan sapagkat hindi naniniwala. Instruction. Padalan mo ng partnership letter yung kaibigan mo. Sabihin mo na gusto ng Diyos makipag-partner sa iyo. Pag hindi siya nag-respond, ibig sabihin wala siyang nakikita sa iyo. Kaya ka natatakot magbigay ng partnership kasi wala siyang makikita sa iyo. So the best thing talaga sa last days na to ay ipakita mo kung sino si Jesus. Safe ka dyan. Wala kung wala kang ipakita ang Jesus, paano ka pagkakatiwalaan ng tao? Dahil si Jesus lang ang pinagkakatiwalaan. Kaya trust is the word. Ang pera ay trust. Nagbibigay ang tao sa iyo dahil nagtitiwala siya sa iyo. Yun ang gusto ng Lord ipalabas dito sa partnership ninyo. Dito malalaman kung may tiwala ang mga kaibigan ninyo. Kahit 50, wala talagang katiwa-tiwala sa inyo, no? Diba? Can you imagine? Sakit naman yan, Kuya Eddie. Ang tagal-tagal nyo na nagsisimba, hindi kayo mapagkatiwalaan. In fact, ang Diyos din naman ang nagtatat sa kanila. Bakit walang natat si Lord? Last, yung isda, sabi niya sa disciple niya, sige, ano mo daw yung lambat? Wala. Lord, wala talagang isda eh. Kaya nga kagabi, naabutan ko sila, yung mga itsura nila, wala talagang partners, pastora, wala. Ano ang ginawa ni Jesus? I-send mo uli ang lambat. Tapon mo uli ang lambat. At akong bahala. At nung nakuha nila ang lambat, puno ng isda. Yun ang point natin.
Obedience ang hinahanap ng Lord sa atin, hindi pera. Obedience ang hinahanap ng Diyos sa'yo, hindi pera. Alam niya, wala ka pera, kaya nga eh. Pag nag-obey ka sa sinabi niya, ipadala uli ang lambat. At doon niya ipapakita ang kanyang milagro kapag ikaw ay nag-obey. O, tanungin yung katabi, nag-obey ka ba? Bago ang lahat. Pera agad eh. Pastor, tatlo yung Wala pakialam ang Diyos kung sino ang nagbigay. Ang pinapakialaman niya, yung obedience mo. Hello. Hindi ka pa nakapadala ng sinabi ng Lord. Tapos sabihin mo, okay na to. Kaya nga through the years, 5 ang binibigay dito sa office. Kulang pa sa inyong pang-tricycle. Kulang pa sa ating pambayad sa teacher. Bakit? Dahil you did not obey. Kumplito naman si Lord eh. Sabi niya, usapan ganito, obey me and I will supply. Sa last days, marami talagang hindi marunong mag-obey. Simply, ang obedience ay door ng kanyang provision. Palakpak. Sige, diretso na tayo. Maubos na yung time natin dito. Di ba, Diyos? Talagang dapat activated tayo ng banal na Espiritu para ang buong buod ng ating message ay talagang nandyan na. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Nakikinig sila, di ba? Katulad 5 nyo of them ngayon were wise, nakikinig. and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. It talks about the church. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Remember, And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps have gone out. Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Alright, watch therefore, sabi niya. Ano po bang ibig sabihin nito? Para may itsura niya. The parable of the 10 virgins represents parabolic na inalin tulad ng Diyos sa mga, di ba pag may kasal, may may maid, may bridesmaids. Yan yung halimbawa. 10 sila, yung 5, talagang sinunod ang instruction na sabi, hindi malalaman kung anong oras darating ang groom. So maghintay, waiting lang. Ito yung parable, hindi yung literal. Parable. Kung ang groom natin darating
ang instruction sa atin, hindi niya pinapaalam kung kailan siya darating. Nakuha niyo ba? So ano ibig sabihin nito? Na gusto ng Diyos sa atin ay we shall live ready. Hindi yung rushing to be ready, kundi to live ready every day. Everybody wants to know the coming of Jesus. He wants us to live every day as if He is coming back every moment. Ito yung pinakaminsahe ng Diyos para sa church. So sad, hanggang ngayon di pa rin nakuha ng iba kung ano ba ang priority sa buhay nila. Well, choice. Katulad ng merong nag-ano sa iyo, like maybe ni-rape ka ng tatay mo at kahit alam ng buong pamilya mo, wala silang nagawa. So, hanggang kailan ka mag-hate sa tatay mo? Dahil ni-rape ka nga. Sobrang sakit niya na. Ang nanay mo walang nagawa kasi natatakot sa tatay mo. So, lahat, buong pamilya ay nag-suffer. Above all, ikaw nag-suffer. Pero ang sabi ng Lord, huwag mo daw isisi sa mga tao ang mga nangyari sa iyo. Kung ganun ka-worst ang nangyari sa iyo, you don't have to stuck on that. Dahil may pagpipilian ka sa buhay mo. Maraming testimony ganyan. They made a choice to forgive. Dahil the Bible said, kung hindi ka makapag-forgive kahit anong bigat ng kasalanan ng tao sa iyo, ay hindi ka ma-forgive ni Jesus. That's heavy. Kaya it's a matter of choice. Ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Kung tayo ay foolish, alam ko na yan. Kahit hindi na ako mag-attend, alam ko na yan. Ang hinahanap ng Lord ay yung obedient. Hindi niya hinahanap yung attenders. Hinahanap niya yung obedient. Yung nandiyan ka pag kailangan ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, wala sa Bible yung babawi lang ako, Pastor. Babawi lang ako. Ganon? Mahilig tayo, uutang lang muna, mag-interest lang ako, okay na. Hindi ganon ang turo ng Diyos sa atin. So, sabi niya, let's go Matthew 24:1-4. Ang paghahari ng Diyos sa araw na yun ay may tutupad sa kwentong ito. May 10 dalaga, pinakita natin kanina, lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang. Ano ibig sabihin ng mangmang? Foolish. Yung mga maro ba? Upang salubungin ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Wise. Nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis yung 5. Habang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Habang marurunong naman ay nagdadala na. So there are 2 kinds of Christians. Foolish at saka wise. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible sa isang foolish na virgins. Sabi niya sa Proverbs 1:20-22, ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan at mga pinto ang bayan. Sinabi niya, kayong mga walang alam hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan naman kayo matutuwa sa inyong panunuya? Yang BCF na yan. May mga bakla dito na wala na. Ay! Nagbibigay ako dyan kay Pastora. Di nyo lang alam. Tapos ito pa yung ginawa sa akin. See? Nanunuya at nanatiling ganyan. Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya?
introduce si Jesus. Tapos doon sa bahay niya, ay ano, nag-ipon ng mga bakla at nag-sing along. Praise God. To God be the glory. So yun, makikita natin ang mga Kristiyanong mangmang versus sa mga Kristiyanong wise. Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Ba't ako mag-attend? Alam ko na yan. Ang tawag sa kanila ay hangal. Kristiyanong mga hangal. Okay, yan po ang sabi ng Proverbs 1:20-22. Kailangan kunin nyo yan upang makategorize nyo kung saan tayo dahil tayo ay nasa huling mga araw. So tayo, sabi niya, God wants us to live ready, not to hurry up and get ready. Jesus is coming. Pakisabi sa katabi, darating ang Panginoon. We should be showing people what Jesus is like. Pagdating sa simba, wala na ibuga. How could you glorify God? Paano natin ito masabi na unity, there is power in unity, na hindi ka naman nakikita sa fellowship? Dahil pinipili mo lang kung kailan. Hindi mo pwedeng ganun. Kung mo ba mas magaganda at magagaling, mayayaman ng mga taong pupuntahan mo, you choose to go outside. So, paano natin maiportray na priority natin ang Diyos? God doesn't want you to be lazy. Katulad ng, kung may example, may hugasan ka na plato sa bahay mo, bukas na lang. So, nagiging foolish ka. Na pwede mong gawin ngayon para bukas, masaya ka. Hindi. Hintayin pang Sunday bago magplansya ng damit. At kung walang sukoteko, di sasabihin, sorry, hindi ako napagplansa ng damit ko. Ang ibig sabihin ng extra oil ay meron kang extra mile. Kung ako sa inyo, 4 o'clock nandito na kayo dahil may extra mile kayo. Naghugas kayo, naglilinis kayo ng ating mga CR kasi extra mile din naman yun. Hindi yung pupunta ka dito, pastor ka pa man din, tapos laging late. Wala man lang ka-extra. Yun ang ibig sabihin ng foolish Christians. Silent, no? Dito pa lang yan sa BCF, how much more sa iba? So sad. Darating si Jesus, pare. Pero tingnan mo hanggang ngayon, latecomers ka pa rin. Walang extra oil. Silent, Lord. Mukhang hindi naintindihan yung virgins na yan. Kaya nga inulit ko para at least spend time more. Sa umaga, mag-spend ka time kasi gusto mo may extra oil ka. Sa buhay mo. So that God can help you, can heal you. God can heal you everywhere you hurt. Nagpapalakpak ka pero alam kong wala dito ang iyong spirit, soul, and body. Sabihin mo sa katabi, sayang ka ba? Tagal-tagal mo na. Sayang. So, we would like to be a partner of Jesus. Pag sinabing partner of Jesus, kasama mo siya. Di ba sa negosyo, kasama mo yung partner mo. Kasama kayong ipatayo ang negosyo nyo, kasama kayo. Ganon din si Jesus, kasama mo siya.
Kung nagpo-pornography ka, kasama mo ba si Jesus? O yun. Di silent again. Daming silent dito, Guide us to do the choice. May pagpili, katulad ko. Dami kong discouragement sa BCF. My God, 1,000. Dami, binigay ko ang buhay ko sa yung first leaders dito. Lahat alam nila yan. Talagang wala na silang hanapin pa. Because I make it a point na ako ay extraordinary na pastor. Pero hindi mo ma-please ang lahat So kaya, napoprostrate ako, parang ayoko nang magpatuloy. But sabi ng Diyos, may choice ka. Pwedeng magpatuloy, pwedeng hindi. So pinili kong magpatuloy. Kaya umabot ako ng 27 long years. Look at your neighbor. Anong pinili mo? So in the kingdom of God, may foolish at saka may wise. Kung mayroon man nag-abuso sa akin dito, pastor ako, nilansihan ako sa pera, marami. Mama, pero yun pala, gusto kanyang i-sugar mommy. Marami dito, babae, lalaki. Dahil siyempre, ang target nila ay makakuha ng tulong para sa sarili nila. I have to make a choice na patawarin. Kasi kung hindi naman ako magpatawad, hindi daw ako patawarin ng Lord. Hindi sana wala ako ngayon dito. Choice to be wise. Pinili ko mag-forgive sa'yo kahit ninakaw mo yung quantum na pera. Lahat yan. Pipiliin ko pa rin manatili. Kahit sirang-sira ka na. Nakatayo pa rin ako dahil choice ko. Ikaw na wala ka sa ministry dahil sa pera. Choice mo yan. Nawala ka sa ministry dahil sa chismis. Miss. Dahil sa selos. Yan sila close kay pastora, ako hindi. Wag na lang. Choice. Kaya doon natin makita kung ano tayo klase na virgins. Virgins means pinabanal ng Diyos. Pinabanal ka nga ng Diyos, pinili mo pang maging marunong. Kesa doon sa magiging okay? Dahil alam mo na si Lord ang iyong sinusundan. So Jesus said, forgive. Kaya mga angry Christians, if you can't forgive others, sabi niya, I can't forgive you. Nandito pa ba kayo? O maraming Kristiyano nakikinig. You could not forgive other people. So, ibig sabihin, hindi ka rin na-forgive ng Diyos. Ba't ka nagsisimba? Sino ba talaga ang sinisamba mo? Pag sinasamba mo ang Diyos na siya lamang ang maka-forgive, then surely, the result is nagpo-forgive ka sa mga tao. So, inalimbawa tayo sa bridesmaid sa wedding. Nung araw, ang wedding celebration ay 7 araw kasi sa Israel. 7 days, wow. Dito, oras lang. Kasi, oras nga lang, 100,000 yung gastos mo, yung pa 7 days. Yun yung kultura or practice nung araw. The celebration was 7 days. Everybody, how long it be, pero sabi doon, they have the choice to wait kung hanggang kailan lalabas ang groom. So we are just like this bridesmaid. We are to be wise and not foolish, katulad ng Proverbs 1:20.
Ano ibig sabihin ng wisdom? Ang wisdom ay ano? Common sense. May common sense na pangmundo at may common sense na pang Diyos. So, ang wisdom sa Diyos ay sanctified common sense. Ibig sabihin, ito ay galing sa Diyos na wisdom. Ito ay binibigay ng Diyos sa kanyang mga wise servants. Common sense. What you should now, gusto ng Lord ngayon, gusto niya maging happy ka. Bakit parang lagi kang gumaganon? Sino bang Diyos mo? Mukhang hindi ka niya napaligaya. Sino bang Diyos mo? Si Satanas, paliligayahin kita mamayang gabi. Ang Diyos natin ay joy. Gusto niya maging maligaya tayong lahat. Wala siyang target, kundi magiging maligaya ka. Kaya nga, sabi niya, tanggalin mo yung flesh. Yung fleshly mo, ano ba yung fleshly natin? Selos, chismis, inggit. Tanggalin mo yan. Kasi alam mo, pag meron kang ganyan, you will never be happy in your life. Eh pag nakakita ko, tsura ninyo gano'n, no? Alam ko na, kayo ay nasa flesh pa rin. Hindi kayo sa immortality ni Jesus. Alam nyo ba ang immortality ay inimbilop tayo ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay saint, inimbilop ka ng Holy Spirit. Maramdaman mo yan, kahit saan ka mapunta, may radiation ka. Natutuwa pag nakita sila sa'yo, hindi ka laging gumaganon. Sabihin mo nga sa katabi, na-envelope ka ba ng Holy Spirit o ng bad spirit? Amen. 20 minutes before take-off. Bilisan natin. So, I want you now to be happy. Now. Dahil ang Diyos ay now. Ayaw niya ng kahapon. Ayaw niya yung bukas. Now, ang gusto ng Lord. How to live happy. Matthew 25:3, sinabi niya sa atin. Matthew 25:3. Ano ang sabi niya? Ang mangmang ay nagdadala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserba. Pag may reserba ka, happy ka, hindi ka natatakot. Alam mo may simba ngayon, hindi ka nag-reserve. Kayo na lang kasi napagod na ako, nahilo ako. Walang reserba. Flat tire. Flat na tired pa. Kaya nga ang advice sa atin ng Lord, alam mong may simba ngayon. Sa gabi pa lang, you prepare. Lord, may pupunta na ako, marami akong gagawin, pero I want to have energy para sambahin kita mamaya. Alam ko may trabaho ako. Di ba naman, galing sa trabaho, saan ka pupunta? Simba. Ayaw ni Lord ng ganon. Muwi ka na lang, matulog ka na lang kasi hindi matanggap ng Diyos na ibigyan mo siya ng tira-tira. Gusto niya, yung energy na ibibigay mo sa Kanya, ayun ang tunay na worship. Yun ang extra mile. Ako, if I preach, pinag-aralan ko, nag-worship ako sa Lord. Talagang I contact God with all my heart. Buong puso kong ibibigay ang 5 oras para marinig lang ito para sa inyo. I did extra mile. Yun ang may oil. Extra mile. Lagi kang late, walang ka-extra. At kung lagi kang late hanggang ngayon, because you don't have plan,
to be with Jesus. Kaya lagi kang late. Consistently late. And people cannot depend on you. Yan yung resulta. Okay lang. Hindi niyo ako madependahan, hindi kayo maniwala sa akin kasi lagi akong late. Okay lang. Yan yung hindi naghintay sa pagdating ng Lord. It is rude and unloving. Pakilagay sa notebook. Rude and unloving ang laging late. Alam mo ba ang rude? Ano ang rude? Kaya pala, lagi kang late kasi hindi mo alam ang meaning ng rude. Ano ang rude? And unloving. Ano sa Tagalog ang rude? Bastos. Pakilagay sa notebook. Rude, bastos. Ha? Ayaw ng bastos, di walang modo. Ilagay diyan sa notebook, rude and unloving ang laging late. Mukhang wala ng Inconsistently kang late. At ang mga tao ay wala ng tiwala sa iyo. Hindi na sila makadepend sa iyo. Especially pag ikaw leader. Kahit na nga simpleng Kristiyano ka, kapag ikaw ay nag-witness, they won't listen to you. Dahil hindi ka mapagkatiwalaan. Rude and unloving. Kaya nga, pagkatapos ngayon, pwede ba umuwi kayo? Go home. Be silent. Do a little bit extra before you leave your house. It's all about decision eh. Bago ka umalis sa bahay mo, linisin mo naman yung bed mo. Ugasan mo naman yung plato mo. Yun ang ibig sabihin ng extra mile. You do it now so that you will enjoy tomorrow. Sabi mo, yahan mo na tomorrow na yan. But I tell you straight, tomorrow will come. Kaya na-harvest natin yung ating ginagawa now. Look at your neighbor. Ano bang ginawa mo kanina? I-harvest mo yan bukas. It's all about your decision. Amen? Mukhang hindi kayo happy na nalaman nyo. Get up early. Spend time with God. So you have a need. You have extra mile. Yung itsura mo parang wala ka man lang mapakitang kasaya-siya sa mga anak mo. Binigyan mo sila ng bad day. Itsura ng nanay nila. Parang sinabi ng nanay mo na, Nak, you are not welcome in this earth. Walang joy-joy dito. Kaya kung pwede pa, bumalik ka na lang sa tiyan ko. Palakpak. It is all about your decision. Look at your neighbor. Push a little bit. Sa Tagalog, bigyan mo naman ng extra mile. Laging may reason ka, lagi kang late, hindi mo magawa yung pinapagawa ng Diyos kasi lagi kang may reason. So how could you say that na may reserba ka? Wala kang ka-reserba. So you will be like a foolish virgins. Malakpak. Marami akong damit. Gusto kong ipamigay. Magdesisyon lang ako para magaan ang buhay. Look at your neighbor. Marami kang dapat i-release, hindi mo ma-release. Kaya hindi magaan ang buhay mo. Wake up, sleepy Christian! Oh, sige, pakita at somebody, wake up!
You should have extra mile in your prayer life. Come early. Isipin mo may tao sa church na nangangailangan ng prayer mo para sila din ay hindi laging late. Isipin mo may taong naghihintay sa church kasi kaya ka tinalaga ng Diyos dito para ikaw ay tumulong sa kapwa believer mo. Look around. Pray for your pastor. Pwede naman pumunta kayo rito para ipag-pray ako. Paano yan? Late kayo. Kaya masyadong lungkot-lungkot ng buhay ng church natin dahil wala malang prayer. Kulang na kulang ang prayer. Silent in the court. Mukhang parating si Lord na wala siyang madatnan. Are you blessed tonight? Sabihin mo sa katabi, gusto ko maging blessing ako ba? So from now on, I have to do extra mile for me to have extra oil. Alam mo ba ang wise? Ano sabi doon sa Proverbs 16:16? Sabi ko kanina, sanctified common sense. Ito yung binibigay sa mga virgins na wise. May wisdom. Ang Kristiyanong may wisdom ay may takot sa Diyos. Look at your neighbor. Lagi kang late. May takot ka ba niyan? Wala. Alang ka takot-takot. Allah. Malakpak. Narinig niyo yan? Sabihin mo sa katabi, start doing it now. So you will be happy later. Tingnan natin ang tamad. Higit, Proverbs 16, higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng pilak at ginto. Hindi, maganda talaga yung pilak, may ginto pa. Diba? Ayun, wala kang karunungan, pero marami kang pera. Marami ngayon sa last days, marami silang pera, hindi nila alam ang gagawin nila, nag-iisa sila. At puno sila ng takot. Walang magawa ang pera nila. Lalo silang natatakot kasi yung mga hold-upper, hinahabol sila. Hello? Kaya nga, ang Proverbs 16:16 ay makakatulong sa atin kung totoo na wise ka, na Kristiyano, mahigit. Ang karunungan kasi walang katapusan. Ang pera may katapusan. Pilak may katapusan. Ang karunungan galing sa Diyos, walang katapusan. Kaya mabuti magkaroon ng karunungan at kaunawaan upang ang buhay mo ay maging masaya. Again, ang gusto ng Diyos ay mag-enjoy ka sa buhay mo every day. Huwag mo abulin yung pera dahil ang pera ay gagawin kang malungkot. Proverbs 19:20, dinggin mo at sundin ang mga payo at pagpatutuwid sa iyong pag-uugali. At sa bandang huli ay magiging marunong ka. Yung mga tao dito hindi man lang nakikinig. Basta umaalis sila pag nasaktan sila. So what happened to them right now? Hindi sila marunong. Yung karunungan ay nakukuha sa payo ng Diyos. Sa pagtutuwid ng iyong ugali, ito ay makapagbibigay ng karunungan mula sa Diyos. That is wisdom coming from God. Palakpakan natin ang Lord. Ano bang gagawin mo? What you need to do and be happy later. Diba?
Simple lang, maghugas ka ng plato, ayusin mo yung bahay mo para maging happy ka later. Hindi yung hihiga ka lang, bahala na tomorrow, and then you will be sorrowful later. Naintindihan ba natin? Palakpak, mukhang kailangan nating mag-move. Ang Holy Spirit po ay guide natin to do what to do now and be happy. Walang desire ang Holy Spirit kundi maging happy ka, brother. Bakit hindi ka nga happy? Kasi ayaw mong sundin. Mahirap talaga, pastor. Mahirap kapag ayaw mong sumunod. Sabihin mo sa katabi, mahirap talaga kapag ayaw mong sumunod. Palakpak. Oh. Forget about tomorrow. Yung ngayon, enjoy natin ngayon. Palakpak sila. Talagang gusto nila mag-enjoy kahit forget nila ang tomorrow. Well, tomorrow will come. Sa ayaw nyo sa gusto, tomorrow will come, Sister Helen. Ngayon, paano ka mag-enjoy? Kaya kinakalimutan mo yung tomorrow. Sabi ng Lord, mag-isip ka tomorrow para mag-enjoy ka. Ngayon. Ano ang gawin mo ngayon? Makinig kasi kayo bago mag-amen ba? Anong gawin mo ngayon para mag-enjoy ka tomorrow? Yun ang ibig sabihin. Oh, touch somebody, wake up. Hanggang ngayon, bastos ka pa rin. Si Lord na yung ka-date mo, hindi ka pa pumupunta ng on that time. Kasi sanay ka na sa mga tao na ganyan ka na, kaya hindi sila makapagtiwala sa'yo kahit 50 pesos. Dahil kilala ka nila. Ang morality ay napakahalaga, sobra pa sa pera. Pag alam nila, ako yung mga members ko dito, pag sinabing darating si pastora, talagang lahat linisin. Ganun ang morality ko. Like, kapag sinabi ng Lord, bigyan mo siya ng partnership letter. Siyempre, ang unang isipin mo, ayokong sabihin niya, naghingi-hingi ako. Pero sinabi ng Lord kung laitin man ako ng taong ito, ready ako. Basta't ang alam ko, sinunod ko ang sinabi ng Diyos. Then I will be happy later. Kahit marami kang sinasabi sa akin, hindi ako maapektuhan. Dahil ang sabi ng Lord, protektado kita. Think big. Kasi ang Diyos malaki. The privilege of tomorrow, God loves you. He wants you to have good memory in your life. Itsura mo ngayon, parang walang magandang memory. Parang wala kang kamatayan, baka bukas wala ka na. Ayusin mo ngayon may itsura natin. May gagawin tayo ngayon para mag-enjoy tayo tomorrow. Tomorrow, sabi na, ayayahan mo ng tomorrow. Tomorrow na lang yan, darating lang yan tomorrow. Well, talagang darating ang tomorrow na hindi ka mag-enjoy kasi wala kang ginawa ngayon. Yung gagawin mo ngayon, it's either you enjoy or you do not enjoy, will not enjoy tomorrow. Nasa atin ang decision. Sige nga. Let us be started for these prayers. Pray kayo ng pray, wala naman pala kayong patutunguhan. Pag nag-pray tayo, meron tayo namang dream for tomorrow. Kaya nga, 4 o'clock, sabihin mo sa katabi, alam mo ba ang 4? Diba, hindi pa rin alam ang 4. Tinawag ka na ng Diyos, sabi mo lang, 27 years, gusto ko magsimba pero ayoko lang mag-obey. Anong klaseng Christian ka? Wise ka ba o foolish?
extra mile, mga kapatid. Kung talagang gusto ninyo na i-bless kayo ng Lord, gawin nyo ang ganito lang magagawa nyo. Gawa pa kayo ng extra. Do your best. Nakatingin na parang walang plano. Nakapalakpak na. Kung sa Ilonggo pa, kung placer laang. Hanggang kailan tayo ma-resurrect? Born in the Spirit pa naman ang tinuturing sa atin. We need to be responding sa call ng Lord. Last. Let's dream bigger. Kaya nga meron tayong partnership. Partner ko ba kayo? Sabihin mo sa katabi, hindi naman late si Pastora. Bakit ikaw late? Silent na naman. So I hope tonight, mabuksan na yung mga lazy Christian dito. Lazy Christians will never go to the fest. Hindi siya makapasok katulad ng 10 virgins. Alam mo ba, bumalik yung 5 eh. Bumalik pa sila eh. Paano sila kumuha ng oil? Kumuha na ba sila ng oil? Hindi. Bumalik sila para mag-obey. Wala na sa panahon. Nagsara na. Kahit nag-obey sila, tapos na. Nagsara na. Look at your neighbor. Wag mong tingnan yung iba na laging wala. Mag-extra mile ka na. Solo focus ka sa flight mo. Ako, salamat sa Diyos. Kahit marami akong nadi-discourage dito, hindi ako tumitingin. Nakita ninyo? For almost almost 28 years, hindi nyo ako nakikitang nanghihina. Dahil wala akong tinitingnan, kundi si Jesus lang. And I keep on track. Kung anong ginagawa ko, tomorrow, dudublihin ko yan. Next year, dudublihin ko yan. Kung anong ginawa ko last year, ever increasing ang target ko. Lagi akong may extra mile. To God be the glory. Huwag kayo magpalakpak sa akin. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Dahil nag-wake up na kayo, saan na? Nawa. Alright, so, ano pa ang sinabi niya? When we pray, corporately, palaki dapat ng palaki ang ating prayers. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos natin ay malaki. Together. Sabi ko nga doon, kung yun, dinala nyo doon, unity. Ang tanong, kayo ba ay may unity? Pag magdala tayo ng unity, nakikita sa atin, spirit, soul, and body. Enjoying life is the byproduct of unity. Sabihin mo sa katabi, isang uso mo pa lang, alam kong hindi ka united. Hallelujah, palakpak. Pupunta kayo doon, magdala ng unity na salita. Did you make them happy? Dahil ang makapagpa-happy sa tao, yung may happy na dati sa loob. You cannot give without. You can give what you have, you can give. Pag tamad ka, tamad din ang influence mo sa iyong katabi. Pakisabi sa katabi, sorry naging rude ako. Iba hindi maamin. Di ako rude Last, Ecclesiastes 7. Ano yon? Ang taong tamad. Ito, mahuli. Proverbs 12:24. Ilagay niyo sa refrigerator ninyo. Tanungin mo yung katabi, tamad ka ba? Nakangiti pa, Tanungin mo uli. Ngingiti yan. Tanungin mo uli, tamad ka ba? Ganyan, Talagang proud na proud, Ang taong masipag ay magiging pinuno. Wow! Kaya pala hanggang ngayon hindi ka naging pinuno. Ikaw ang pipiliing leader.
Kapag ikaw ay masipag, sino ba naman ang gusto magkaroon ng leader na tamad? Ngunit ang tamad ay magiging alipin. At least may isa na nakaunawa. Tama ang sabi mo, Lord, kapag isa lang ang ligtas, ililigtas ko yan sila lahat. Proverbs 19:15, kung ikaw ay tamad at tulog ng tulog, magugutom ka. Lagi kang late, lagi kang wala. Foolish virgins. Hindi naniniwala na darating ang Panginoon. Priority. Huwag kayo masaktan. I'm not bullying you. Hindi ko kayo para tawag nito, pasakitan. Nasasaktan din ako kapag nagsasalita ako ng ganito. Pero wala eh. Ito talaga ang makasave sa'yo. Kung ngayong gabi ay babaguhin mo ang iyong paningin bilang isang Kristiyano na ikaw ay hindi tamad, masipag, laging may extra na oil, ay laging representative ka ng Diyos kahit saan ka pupunta. Last, Ecclesiastes 7:19. Kung totoong ikaw ay gustong magbago, meron kang notebook, may ballpen, may extra mile ka. Tuwing umaga, nandun yung nakikipag-usap ka sa Panginoon. Hindi yung pagising sa umaga, agad-agad, kape. Walang plano. Jesus is coming! Hindi pa makalabas yan sa bibig natin, mga anak ng Diyos. Sabihin mo, alam mo bang Jesus is coming any moment? Hindi ka pa nag-adjust. Hindi pa tayo nag-adjust. Wala ba tayong plano? May plano ba tayo ngayong gabi? O, hindi sumigaw. Mukhang kayo ay pinaligiran na mga kuta. Kinabalo. Kailangan po nating ipaglaban ang ating salvation. Matagal ka nang sinave ng Lord pero hindi mo na-i-enjoy ang kapangyarihan ng salvation. Ecclesiastes 7:19, higit na malaki ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa 10 pinuno ng isang bayan. Foolish virgin, manatili ba tayong maging tamad? Manatili ba tayong laging late? Manatili ba tayong hindi mapagkatiwalaan ng ating kapwa? Parating na ang Panginoon. Babalikan niya ang mga virgin na marurunong. Wisdom. May wisdom sila. 24 hours ang isang oras. 3 hours ang iyong tithes. Nasa iyo. Kung mag-tithes kayo o hindi. Kung totoong nagta-tithes kayo, hindi kayo nalilate. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng more than enough na time. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, wala ako time. Ako ay busy. So you are bankrupt with time. Kung totoong tither ka, hindi lang sa pera, above all sa time, kasi time ay buhay, then surely bibigyan ka ng Diyos ng buhay eksakto sa iyong paniwala. Tumayo po tayong lahat. Serious ito, mukhang hindi ko nakikita ang serious yung mga iba sa atin, maging sa live stream. Kapag tamad pa rin tayo, hindi po tayo babalikan ng Lord. Taasin niyo yung dalawang kamay. Kapag nag-instruct ang Lord at tuloy-tuloy ang pagsunod ninyo, mabilis po ang totoong taong na belong sa wise virgins ay laging nag-iisip kung paano magkaroon ng extra oil. Lord, patawarin mo po kami. Akala namin okay na kami kasi nagsisimba kami araw-araw. Lord, I pray, nabigyan niyo po ng kaliwanagan ang bawat isa habang hindi pa kayo dumating. Let there be light po sa aming mga mind upang kami ay magiging kaaya-aya sa tingin ng tao.
ang the best thing na gagawin namin ay ipakikita ka namin sa buhay namin. Yun na lang. Dahil kapag nakikita si Jesus sa buhay namin, ang salita mo, save kami. Anumang oras dumating ka, Panginoon, kasama kami. At ito ang aming gustong ipaabot sa inyo, Lord. 10 na aming pamilya. Alam kong ako ang inaasahan mo para iligtas. Para maging ilaw ako ng aking pamilya. Patawarin mo ako, hindi nila nakikita ang ilaw sa akin. Help me, Lord, na hindi ako magiging lazy Christian. Dahil ang lazy Christian ay natutulog, patay sa harap mo. Maraming salamat sa salita, especially po sa Book of Proverbs na bigyan mo kami ng liwanag upang ngayong gabi ay makapaghanda kami sa inyong pagdating. And I declare, Lord, that you are the King of this house, the house of glory, the house of prayer, the house of obedience, the house of God, where hates cannot prevail. Turuan nyo kaming laging nag-aabang. Turuan nyo kaming mag-obey. Nang sa ganon, matatamo namin ang benefits, Lord, ng inyong salvation. Wala kayong desire, ngayon ko nalaman, kundi ang desire mong maging maligaya kami. Ngayong may buhay na kami kasama si Jesus. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Are we in the last days? Takbo na tayo. Dahil ang totoong mga tao sa last days ay madaling tawagin. Kahit isang trumpeta lang. Amen! Hindi kailangan magtrumpeta bago kami. Amen! Ito ang pangako mo, makapangyarihan ng Diyos. Darating siya. Anumang oras, magmula ngayon. Ang aming mga pangalan. Be ready. Bukit mo sa iyong mga palad. Purihin ka, Panginoon, sapagkat ikaw ay tunay nga katapat. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan sa aking
household, wag niyo pong isipin, pag nawala kayo, hindi kayo papalitan ng Lord. Laging may ipapalit ang Lord. Kaya huwag kayo mag-alala. Pag nawala kayo dahil sa desisyon ninyo, agad-agad may ipapalit ang ating Panginoon. Kaya magbigay tayo ng magbigay para may partnership tayo. Amen!